It's a long way to go. You're talking about decades and decades of a systematic corruption of an agency. So it will take time, but I think there have been significant steps moving forward to ensure that these things don't happen again. And you will hear that from the President on Monday. Laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control, yan ang pinakagustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, base sa survey, malinaw ang wish list ng taong bayan sa ikalimang sona ng Pangulo at matupad naman kaya ito. Pero bago mo sagutin, yun nga, kare-report lang ni Mon, Maricel, na sinampahan na ng kaso itong dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Inaasahan ba natin na magiging laman din ito bilang achievement, quote-unquote, ng Pangulo sa kanyang sona? Alam mo, bago ko sagutin yan, Chigi, banggitin ko muna yung lumabas na Pulse Asia survey na ginawa mula June 28 hanggang July 6 ng taong ito. Meron itong 2,400 respondents at tinanong itong mga respondents na to kung ano-ano bang mga paksa yung gusto nilang marinig sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Medyo mahaba-haba yung listahan pero yung tatlong top issues na lamang yung ating babanggitin. Of course, nangunguna dyan sa may pinakamataas na porsyento na gusto nilang marinig ay yung pananagutan nga o yung issue ng korupsyon. Under that issue of corruption, meron silang usapin tungkol sa general corruption at merong usapin tungkol nga dyan sa pananagutan sa flood control projects. But of course, hindi mawawala yung mga malalapit sa sikmura na issue, yung tungkol sa abot kayang halaga. So iyan yung mga top issues na gustong marinig ng mga kababayan natin base dun sa survey sa sona ng Pangulo sa Lunes. Pero syempre kanina natanong si Pangulong Marcos, magiging laman nga ba ng kanyang sona etong tungkol sa flood control issues? Maikli lang yung sagot niya. Pakinggan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Pero Jiggy, ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos na para sa kanya, ang State of the Nation address ay report sa mga taong bayan. Kaya ilalahad daw niya yung mga tugon ng pamahalaan, especially dun sa mga external issues, external forces na hindi naman inaasahan nakakaharapin ng administrasyon. Doon sa naunang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na itong mga external forces na to kabilang na yung mga kalamidad like yung typhoon, yung lindol na naranasan doon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And of course, isa doon sa pinaka-challenging na kinaharap nga ng administrasyon ay yung krisis sa langis na dulot ng gulong nangyari dyan sa Middle East. Narito yung sinabi ni PBBM. I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces, but nonetheless our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. Pero tiyempo rin nang makausap natin si Pangulong Marcos kanina sa Pampanga, kasama niya si DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya tinanong din natin, kamusta na ba yung ginagawang investigasyon sa flood control anomalies? Lalo't kaya siya inilaga dyan sa DPWH dahil isa yung kagawaran na yan sa pinakang involved dito sa sinasabing anomalya at isa sa ibinigay na mandato sa kanya ay investigahan kung ano nga ang nangyayari. Pero alam mo, ang tugon ni Secretary Dizon, medyo malayo-layo pa tayo pagdating sa investigasyon para masabing tuluyan na ngang nalinis ang kagawaran. Narito yung sinabi ni Secretary Dizon. It's a long way to go. You're talking about decades and decades of a systematic corruption of an agency. So it will take time, but I think there have been significant steps
moving forward to ensure that these things don't happen again. And you will hear that from the President on Monday. At Maricel, mismong si Pangulong Marcos daw nagsulat ng kanyang SONA, masasabi bang planchado na ang talumpati ng Pangulo? Well, kanina tinanong natin si Pangulong Marcos kung tapos na ba yung kanyang pagsusulat kasi siya nga daw mismo yung personal na naglalatag nitong kanyang talumpati sa Monday. Ang sabi ni PBBM, kadalasan kasi kahit na magsasalita na lang siya sa harap ng Kongreso tungkol sa kanyang SONA, nababago niya pa kasi gusto niya talaga maayos yung latag ng kanyang talumpati. But for now, more than 90% na raw yung pagdating sa languages, dun sa structures, yung nagagawa niya. Pero ang nabanggit sa atin ni Yuse Claire Castro sa press briefing kahapon, mukhang magkakaroon pa ng rehearsal si Pangulong Marcos sa darating na linggo. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Are you done writing the script? I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up. At Maricel, gaya na nabanggit mo ay galing sa Pampanga ang Pangulo. Ano ang naging pakay niya roon? Alam mo, tingin natin, Jiggy, baka bahagi na rin ito ng paghahanda ni Pangulong Marcos. Well, kaninang umaga, nagpunta siya dyan sa May Lubao para bisitahin yung food security complex para itong post-harvest facility para dun sa mga magsasaka natin ng palay. So dyan dadalhin para patuyuin, para gilingin at magkaroon ng mas maayos na storage to ensure na meron tayong sapat na pagkain. Bumisita rin si Pangulong Marcos dyan sa Converge Center, dyan pa rin sa Pampanga. At yung pinuntahan natin, kinover natin, yung pag-inspection niya dyan sa Children's Medical Center sa Clark. Phase 1 pa lamang ito, meron itong 120 bed capacity at target nito na matulungan yung mga bata na may sakit. Katunayan, kanina inilipat na dyan yung mahigit 50 cancer patients mula doon sa Lubao Children's Hospital, dinala na dyan sa Clark. Pero parang paghahanda na rin ito dahil kung matatandaan natin, noong 2022 State of the Nation Address ni PBBM, nabanggit niya ito. At isa sa kanya mga target, yung magtayo daw kada rehiyon ng mga multi-specialty hospitals. Parang yung nakikita natin dyan sa may Quezon City na dikit-dikit, may kidney center, merong heart center. So ganun din yung plano niya. So nasa phase 1 ito sa Clark, pero ang target nila baka daw umabot pa to ng phase 4 hanggang phase 5. So baka even beyond the Marcos administration, hindi pa rin natatapos itong programang ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy.